Kung gusto ninyo pagin ma-update ka mo sa natawag SDA Resilient Ministry, ari diri ang mensahe nga hindi ka mo masakitan, kundi mangita ka mo sang tama nga dalan, ma-develop pag naton aton relasyon sa Dios. Ang aton nga pagatunan, the life story of John the Baptist. Tama ka common nga istorya mga utod sa Biblia, pero hasta na lang kita dira sa istorya ni John the Baptist. Wala nato nahangpan kung ano gid ang kinaiya ni John. Sino iya nanay? Sino iya tatay? Diin si John nagdako. Kag ano ang ginsaysay sang spirit of prophecy na hanungod sa kabuhi ni John? Lucas chapter 1 verse 36. Ang teksto nagtudlo nga sila niya Elizabeth is called to Mary cousin. Niya si Zacarias, isa siya kapres nga banan ni Elizabeth. Nga ang tanan nga tao sa templo, sa guwa sa templo, sila nga nagapangamuyo. Aside sa mga tao dito sa templo, sila nga si Zacarias nagapangamuyo man sa sulod sang templo. Nagpalapit ang isa ka angel nga sila nga, hindi ka makahadlok Zacarias. Kay ang imo pangamuyo ginapamatian. Sila nga, si Elizabeth magabata kag tawgon ang iya pangalan John. Amo ni ang nami nga pamangkot. Sino ang ngalan sang angel nga nagkadto kay Zacarias nga naghatag sang mensahe nga ang imo pangamuyo ginapamatian kag sila nga ang imo asawa nga si Elizabeth magapusong kag sila nga mag-anak sang lalaki kag tawgon nga John. Sino? Michael? Iya nga guardian angel? Si Gabriel? Mga utod, ang tanan nga nakasabat nga si Gabriel, correct? Si Gabriel mo, ang captain angel. Kung inyo manikol ang istorya, si Angel Gabriel, siya man ini ang ginpadala ni Jesus Christ, sang God the Father, nga naghambal dito sa kay Maria, kay Mary, nga mag-aanak ikaw paagi sa balaan nga Espiritu. Kag ini si Angel Gabriel, siya man ang nagpanaog dito sa lungib sang leon, naging rescue niya si Daniel. Ang angel mismo, base sa record, ang naghatag sang pangalan nga John. Gin-adapt na lang siya ni Zacarias nga ang pangalan sa iya na bata nga lalaki nga lanang John. Pero mga utod arin, gin-highlight ko gini yung pulao. Ini siya after sang kama, advice ini sang angel, sila niya, kag hindi siya pagpaimnon sang alak kay siya pagapunan sang balaan nga espiritu. Ginwarningan nga daan, naghambal ang balaan nga angel nga si Zacarias nga tatay niya, wala pa nabunan si John. Mga utod, ginwarningan nga daan nga ayaw pagpaimnon sila niya sang anak. Kag madamo sa mga Israelhon ang magabalik sa Ginoo tungod sa iya. You will have joy and gladness, and many will rejoice. Amo na ang balasang angel. Kasi sila niya, he must never drink wine or strong drink. Ano ang angel kita mismo, ang naghambal, hindi ka papainon sa wine o kung mga makusog na mga ilimnon, kaya sila ang balaan ng espiritu mapuyo sa tao. Ang aplikasyon sila mga utod, kung gusto mo, kita tanan, nga makaangkon sa gawag nga balaan nga espiritu, iwasan naton ang pag-inom sang mga alak. Pero ang pamangkot amo ini, natabo sa kay John the Baptist, nga ginutdan siya sang ulo. Ang pamangkot nga dako mga utod masiling nga brand, sang bata pa si John, gin-mention na sa Biblia, gin-mention na sa Desire of Ages, puyan siya sa balaan nga espiritu. Nagapakilala mga utod, kapag puyan sa balaan nga espiritu ang isa ka utod mga utod, sila nga bisan si Satan, hindi magpalapit, bangod kay nasilawan sang gahom sang balaan nga espiritu. Ang pamangkot, Brad, nga si John the Baptist, ginutdan ulo pag napatay si John the Baptist. Sa ano nga pamagi? Mga utod, amo ini siya ang istorya. Before sila utdan sa ulo, si John the Baptist, dito rin siya nagapuyo sa mabukid o kung na iya siya ginakaon mga apan, kagdugos. Kag si John the Baptist, mga utod nag-experience ini, nga siya nga Ellen White, ang iya siya nga bayo, base sa Desire of Ages, ang bayo o kung ang panit sang camel. Siya ang iya ginakaon, amo ang apan. Kadugos, wala ini siya sa Diyos kinpadala nga mag-eskwela o kung mag-learn sa theology.
ang balaan nga espiritu ang nagtutor sa iya, kay gingamit siya sang Dios, kag napunaan siya sang balaan nga espiritu nga wala siya ka eskwela. Samtang nagawali si John, ang naga-idol, ang nagapamatig siya, si King Herod. Kag nag-abot ang time nga si King Herod kag si John the Baptist nag-amiguhay. Nag-abot man ang time nga samtang nag-amiguhay sila, ginhimuan sang katawhan nga ang nagawali dapat prisuhon, na pressure man si King Herod, kag indakop man si John the Baptist, kag indala sa prisuhan dito sa time ni King Herod. Pero nagmando si King Herod, wala sang may magtandog sa prisuhan. Kay sila niya, mismo si John the Baptist, sila niya ang unang nagproklamar sa pag-abot sang Diyos, nagapakilala, bisan si King Herod, nagatuo, ang ginahambal ni John, matudtuod, ang ginahambal niya, nahanungod sa kay Jesus Christ. Kag, ginakilala sa ni Herod, nga isa din kaabyan, kag nagapamati, sa likod sini mga utod, ano ang ikaduwa nga mensahe, nga ginmensahe ni John sa kay King Herod? Sa tubangan sang Diyos, kag sa mata sang Dios, ang imo ginahimo tama kadako nga sala sa Dios. Siling ni Herod, bakit? Siling niya, si Remedias, hindi mo dapat ipuyo nga imo man gikulukorida. Si Remedias, may panahon pa mas maayo nga bulagan mo si Remedias. Isa ka adlaw sa itong mga utod, ini si Herodias, kung sa Ilonggo pa sa atin ang balan, Remedias. Sa Biblia, Herodias. Okay? Para klaro. Balang service dan hindi niya mo hambal na. Pero mga utod, sa atin ng balan, sa Biblia, Remedias, Herodias. Hindi gusto si Remedias. Si Herodias, na magbulagay kay naghambal si King Herod, sila niya tama ang ginambal ni John, nga hindi kita mag-upod. Kung atong tanahon, si Herodias, iya ini nga bayaw. Iling ni Herodias, niya King, bayalan na malaya si John, Gainit sila nilinway, nagainit din ang ulo ni Herodias sa tiyon nga maghambal si King Herod, nga bayaan siya. Gusto ni Remedias nga maghapiit ila relasyon ni King Herod. Samtang nag-abot ang ginatawag nga salo-salo. Ginpatawag ni Remedias nga sila nga dapat sa ato niya salo-salo. Ato i-invite si King Herod. Mga utod, sa iyang kapag-invite, nagkadto si King Herod. Kag dito, naghanda sila sang alak. Sino ni birthday? Bata niya nga si Salome. Ang ginimo, kay birthday ni Salome, nagsaot si Salome. Grabe yan nga dancing, Pag kita si King Herod. Yung wow, kagwapa. Sang bata ni Herodias, kagsamtang nagalantaw nga sige saot, sige tagay, sige inom. Sakto itong ang bali dyan nga ayaw magpainom. Inom gisa nga inom. Ang laktod nga istorya mga utod, damo-damo na sa mga wang. Ang iya nga na tumba, nakita tang mata ni King Herod, nagahuloy-huloy na. Ang pananaw niya sang laway, gwapa pagin. Ayan pagid nga si Salome, mga utod, nga kagwapa, ang pananaw niya, wow, tama, nagit ka, perfect sa iyang mata. Kag, nagdeklarar si King Herod, samtang siya nagabit-bit sang anak, nga sila niya katahong, sang imo nga dance, kag sila niya kung anong imo pangayon Salome. Sila niya, bisan katunga sining palasyo, ihatag ko sa imo, supo nga dan, i-request mo sa akon. Grabe no? Ang ginhimo, mga autodidactic, pagkabati man yan ni Salome, nga si King Herod nagaluyo-uloy ng mata, isa sa makapangyarihan sila nga doog, nag-promise, nga kung anong pangayoon, ihatag. Ang ginhimo ni Salome, nagdalagan sa mga utod, nagkanto, siya nanay, buong nanay yun, sakit pang buto. May imo kagay karon dyan. Ginpaon-paon ko lang na si Salome, pero pag may request na karon, tapos ika karon dyan. Ang silang, sa Desire of Ages, page 221, sila nga si Salome, nagdali-dali, lakat! Nagkanto sa iya nga iloy, kag nagsiling, Nay, nagambal si King Herod, Nay, nalipay siya sa akon, Nay, ihatag niya ko sa katunga sa palasyo, kung ako lang i-mention, siling ni King Herod,
sa ako nay, siling ni nanay niya, si Salome. Siling niya, Salome! Bo may pagkaugot pa niya tulog to sa kay Salome, ang imo himuon, ang balon mo si King Herod, ang imo pangayoon, ang ulo ni John ni Baptist. Siling ni Salome, sige nay, ako ni hambal sa hari na amo na akong pangayoon. Nagbalik si Salome sa hari, mga utod, kag naghambal. Nibaluan ni Salome, naluyag gid niya nga magtimalos ang iya iloy kay John. Kag tungod pagrespeto sa iya iloy, ginpati ni Salome ang hambal sa iyang nanay nga ang pangayoon, ang ulo ni John. Kag sina nga time, si John ato sa sunod sa prisuhan, nga samtang sila naga sila Rosalo, kag naga-ilininom. Ang guwa nga istorya sila mga utod. Siling ni Salome, mahal nga hari, wala sang iban ang akong pangayoon, ang ulo ni John ni Baptist. Si Herod nakibot, natulala, na hindi siya magpati na si John among pangayoon nga ulo o kung mapatay si John. Kay siling ni Ellen White, ginakilala ni King Herod si John nga bisan dito sa prisuhan, iya ginaalagaan, iya nga abyan, iya nga friend, nga nagapamati siya, kay gina-idolize niya ang pagbinsahe ni John nga matudtuon, nga may diretso connection sa balaan nga espiritu. Pero sila nga linuay paghambal ni Salome, nga mahal nga hari, ang akong pangayoon, ang ulo ni John. Si Herod nakibot, kag naglibog, na hindi sila niya katingog. Arang record, natulala, nagtabungawan. Ang iya katuyo, nadula. Ang iya kahubog, nadula. Kay nabinso niya, nabuyan niyang statement, niya ihatag kung ano pangayoon. Karon kayo pangayoon, ang ulo ni John. Nag-promise niya, nga ihatag ang iya naging pangayo. Kag sila isang record, nagtulala siya, nga daw hindi magpati. Nga sina nga time, gina-imagine ni King Herod, nga iya nga abyan sa prisuhan, sila niya mapatay. Kay iya ginhimoon, kay ang ginhambal sa hari, sa itong nga time mga utod, kung ano iya ginpagwa, siya nga baba, dapat himuon. Kay kung hindi iya paghimuon, hindi na siya pagrespetuhon sa matao nga wala hinambalan. Ang iya gina-imagine, nga dalon sa iyang ulo, nga ibutan sa pinggan, ang next ni mga utod, ari gindakop si John, dito sa prisuhan, ginmanduan ni King Herod, ang soldado, na sila niya, dakpan ninyo, gapusan ninyo si John. Kag sila niya, utda ang ulo, kag ibutan sa pinggan, kag dalaan diri sa akon. Mga utod, sila nga aga, kita ng mga nagapungko, nag-worship sa Diyos. May mga panahon sa aton sa uling adlaw nga itugot sa Diyos sa kingit-ngitan. Ang importante nga ang relasyon aton subong, aton dumdomon, kung balatam is ini sa tubangan sa Diyos. Ang next naton ini mga utod, listen, from the life of John the Baptist. Lessons and conclusion. Number 1, sila niya, hindi magkahadlok sa pagtindog kung ano ang kamatuoran. Si John, wala siya sang record na nagpalak, wala siya sang record na nagsinggit. King Herod, abyanay kita, hindi mo ako kay hilwayon, waay mga utod. Kaya nga, kumpante si John, nga ibalik sang Diyos ang iyang kabuhi. Gitawag ni John the Baptist ang sala nga sala. Siya when King Herod married his brother's wife, ginhimo ni John kung ano ang nagakaigo nga sa pagsabdong niya sa kay King Herod. Application niya, kung kita magatindog sa kamatuoran, hindi tanan nga tao malipay sa aton. Ang iban, sila niya magahingabot sa aton. Tama? Bisan ano ang imo ginahimo? Ano imo pagbulig? Ano imo pagbatutong sa iglesia? May mga tao gyapon nga akig sa imo mga utod, hindi konforme sa imo ginahimo. Bisan sa imo sulod sa panimalay, i-question pa mga utod. Kung kita magatindog sa kamaturan, hindi tanan nga tao sila niya malipay sa aton. May iba nga nagahingabot sa aton, nya apang lipay naton ang Dios. Importante
Bala mangakig, bala hindi malipay sa kautod, importante majority ang Ginoo malipay sa imo kasama. Amen? Ang next, lesson number 2, good example to others. Ang Diyos noon nga karakter ni John, nagapabilin sa example sa iban. Si Jesus nagasiling niya was a burning and a shining light. Napunan siya sa balaan ng Espiritu. Nagasiga ang iya kabuhi si John. Hindi ka dapat sa mga utod na ihalad ang iya kabuhi sa kay Jesus Christ lamang atong hari, si Remedias, matauhan, kag makaangkon mga utod sa kaluwasan. Kag siya dire, kinahanglan nga aton ipakita ang aton Diyos nun nga kinaiya, agod nga ang malaot na tao, masanagan sa aton kapawa. Listen from the mystic of King Herod. Number 1, ang kabuhi ni Herod nagapakita nga ang iya kinaiya nakapokus lang sa mga pagdayaw sang tao kag hindi sa Dios. Kay kung may pagdayaw ato si King Herod, pwede niya nga banduan nga sa lumi. Hindi pwede nga makakomit ako sang kabuhi nga ginakilala ko nga abyan nga may arabalaan ng Espiritu. Pwede niya nga matod iyan na stop. Pero sila nga, tungkol sa pagdayag nila sa tao, wala nakapokus sa Diyos. Ang hambal niya, mga utod, ang mga itong nahimo niya, nga patay sa tao, mga utod, sa itong time. Application. Nga ang sexual, nga sala ni Herod, nagadulong sa kamatayan kay John the Baptist. Nga ang sala nga atong ginahimo, hindi lang kita ang nagasuffer. Hasta ang ibang na tao, sila nga nakapiktuhan sa aton sala. Nagapakilala, si King Herod ang nakahimo sang sala. Ginkilala nga abyan niya si John the Baptist. Ang sala ni King Herod, kag ni Remedias, ang nagsuffer, si John the Baptist. Ano ang sekreto ni Satan? Nasukot ni Satan ang isa sa mga hinigugma sa iyong kabuhi. Ang kabuhan sa atong napagtuon mga utod na lungod sa kamatayon ni Jesus Christ kag ni John. Sila nga, ang iya nga kamot nagdupa sa cross. Tanda sa pagdaog sa bilog ng universo. Kag ang tanan, siya sa kalangitan nagasinggit, istad kalipay sang pagdaog. Kag nagsinggit kasi nga si Satanas na paslawan, kag ang gahom sang iya ginarian, nawala sang time nga si Jesus Christ tapos sa ginhalad. Napatay, kanagkayab sa langit, kag dito mga utod ang buot silingon nga ang tanan-tanan nga mga katawan kaangay naton makaangkon sang bugay sang Dios. Wala niya ginbaling wala. Siling sang Design of Ages 5700. Si Kristo nag-antos sang tanan nga kasakit. Ang tanan nga kasakit sa tuman nga time. Ginaantos ni Jesus Christ. Sila nga, ang mga pang-abuso, mga pang-insulto, kag sila nga, sa kabot sang tao, nga iyagin tuga, iyagin batas, niya initanan. Sila nga, agod, nga mangin, isa ka perfecto, nga pag-sacrifice. Ang punto mo ni mga utod, gusto lang sa Ginoo ipabalo sa imo kay sa akin. Ang hapdi nga kamatayan ni John, ang sakit nga kamatayan ni Jesus Christ, nagpundar sa bugay kag kaluoy dito sa cross, natapos na. Bisan ano sa imo ka makasasala, magpalapit ka sa Ginoo, sila niya nagakadapat-dapat ikaw makaangkon sa bugay sa Diyos. Kay sila niya ginbatas niya ang tanan sila niya nakasakit. Kagintawag na perfecto na sacrifice, sakripisyo. Nga, perfecto na sacrifice. Kasi sila yung isang prophecy. Wala siya nagareklamo. Ginapatas niya ang agi sa mga halot, kagkasakit, para sa imo kag sa akon, madala niya sa langit. Kabay nga ang Dios, magpakamayo sa atong tanan, natapos sa atong pagtuon, sila nga aga, nga kita tanan, ginahandom sa Dios nga magtinlo atong kabuhi. Genuine, matamis nga relasyon sa tawag sa Diyos.